This is the day. Kahapon pa talaga ako kabado. Kahit na medyo busy ako sa pamimili ng mga kasangkapan sa lulutuin kong pagkain. Hanggang ngayong umaga hindi mawaglit sa aking isipan, kung ano ang mangyayari pag nagkaharap-harap na kami. Nawala lang ng kaunti ang kaba ko nang makita ko si Giovanni nagising na. Medyo hindi naman halata na excited ang anak ko. Kasi nakaabihis na ito. Wow mommy, my favorite tinola. Thank you mommy. Niyakap at hinalikan niya ako sa pisngi. Yes baby, para mas maparami ang kain mo mamaya. Paboritong pagkain din kasi ito ni Giovanni. Lalo na ng kanyang ama. Naalala ko pa katulong pa ako dati, inutusan ako ni Nay Norma bumili ng kasangkapan para daw sa tinulang manok, na paborito din ni Don Santiago. Kumalabog ulit ang kaba sa dibdib ko. Nag-flashback ang lahat. Paano kung malaman niya na okay na kami ni Gio? Natatakot ako. Natatakot ako para sa anak ko. Gusto ko mang itanong kay Gio tungkol sa ama niya, nauunahan naman ako ng takot, na baka may gawin na naman siya na ikakapahamak namin. Mommy, are you okay? Oo naman. May naalala lang si Mama. Anyway, gusto mo bang tulungan si Mama sa paghanda ng mga pagkain? Yes Mommy. Para matapos na po tayo, at pumunta na sa dagat. Okay, first, let's fry this one. Paborito din ito nila tita at tito daddy mo. Tiyak matutuwa sila. Dahil kumpleto kami, napag-isipan ko maghanda ng paborito namin. Ang isaw, kikiam at fishball. Tiyak ay matutuwa sila, para na rin kami kumain sa paborito naming kainan. Nakakamiss lang kasi. Dati kahit makakain lang kami ng kikiam, fishball masayang-masaya na kami. Lalo na ngayon magkakasama ulit kami. Sino po ang susando sa atin mommy? Si Papa Dale po ba? Hindi ko pa pala nasabi kay Giovanni, na hindi kasama si Dale. No baby, tipid kong sagot. Tinatapos ko kasi itong ginagawa ko any minute, ay dadating na si Gio. Si Tito Daddy po. Hindi rin baby. Mamaya mamemit mo siya okay? Are you excited? Yes mommy. Faster mommy, gusto ko na mag-swimming. Okay, get your things na. Nagmadali naman itong tumakbo papuntang itaas. Sobrang saya talaga ng anak ko ngayon. Mamaya kaya, mas magiging masaya kaya siya. Lalapit ba siya kaagad sa papa niya? Bahala na. God help me and give me strength in all trials especially now. Nag-sign of the cross pa talaga ako, para dinggin ang panalangin ko. Gaya ng sabi ko ilang minuto lang ay heto na si Gio. Nagpatulong naman ako kay Dina na kunin ang mga pagkain. Hindi naman ito gaano kadami ang hahakutan, dahil naka-organize na ito. Nakita ko naman ang titig ni Dina kay Gio, at sa pagtitig niya kay Giovanni. Ngumiti lang ako sa kanya. Hindi naman mayusi sa si Dina, pero sa ngayon ay parang gusto magtanong. Kaya ngumiti na lang siya. Si Dina kasi ay medyo may pagkamahiyain. Sinasanay ko nga siya, minsan palagi akong nagtatanong sa kanya, para hindi na siya mailang. Good morning babe. For you. Ay may pa flowers. Pero teka ba't parang familiar sakin ang bulaklak? Siya ba ang nagbigay sakin, ng flowers at pagkain sa labas ng opisina ko? Baka siya nga. Good morning. Thank you. Nag-abala ka pa. Anyway, where is my son? Mommy, sino siya? Sabay kaming napalingon ni Gio sa kanya. Kita ko ang pagmamasid ni Giovanni kay Gio. At head to toe pa talaga. Iba ang titig niya kay Gio, parang nansusuri ng tao. Mommy, is that my daddy? He look like me. Lumapit naman ito kay Gio at si Gio ay lumuhad sa harapan niya, para magpantay sila. Are you my daddy? Bakit sa simpleng mga tanong ng anak ko, nasasaktan talaga ako? Ramdam ko ang pangungulila niya sa kanyang ama. Nakikita ko sa kanya ang pagkasabik. Si Gio naman ay nakikita ko ang kanyang mukha, na parang hindi makapaniwala. Medyo may namumuo na ring luha sa gilid ng mata niya. Ganon din ako, pinipigilan ko lang. Hey, take it slow baby. Yes, I'm your daddy baby. Bumilog ang mga mata ni Giovanni, at mabilis niya itong niyakap. Narinig ko din ang mga hikbi ni Giovanni, at tuluyan na rin nagbagsakan ang mga luha ko. Ganoon din si Gio. Daddy, don't ever leave us alone please. We will be sad again. Hush baby, I will never leave you again. Promise. Daddy is always here for you.
Especially to your mommy. Tumingin naman sakin si Gio na medyo naluluha-luha pa ito. Promise. Pinky promise daddy. Nakakaawang tingnan ang mukha ng anak ko. Namugto kaagad ang mata neto sa lakas ng iyak niya. Pinky promise. Nagtaas sila ng kanilang kamay, at nag-pinky promise talaga sila. Masaya akong makita sila ng ganyan. Sa una medyo nangangamba ako, kung sakaling magkakilala na sila, pero ngayon wala akong pinagsisihan, dahil masayang-masaya ngayon ang anak ko. Lalo na si Gio. Hindi madali ang mawalay sa anak lalo, na kay Giovanni. Hindi madali ang walang ama. Stop crying na baby. Namumugto na yang mata mo. Bahala ka, hindi tayo makakapag-swimming yan. No, let's swim daddy. Teach me how to swim. Si mommy kasi ay hindi marunong lumangoy eh. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Okay, I will teach you later. Pero kiss muna si daddy. Maraming kiss okay. Si Giovanni naman ay kumilos kaagad sa sinabi ni Gio. Natatawa na lang si Gio sa ginagawa ng anak niya. Ang sarap talaga tingnan ang mag-ama ko. Masayang masaya ako dahil natupad na ang hiling ni Giovanni, na makita niya ang kanyang daddy. Tumingin naman si Gio sa gawi ko, at sinabi niya sa akin na thank you, na halos pabulong na lang. Ngumiti lang ako sa kanya. Nasa biyahe kami ngayon, at si Giovanni ay mahimbing ang tulog, habang nakahiga ang kanyang ulo sa paa ni Dina. Mabuti na lang at nakatulog muna ito, dahil ang aga gumising. Para na rin ma-relax ang mata niya, dahil sobrang mugto ito sa kaiyak kanina. Ready ka na ba? Sinabi ko kanina sa kanya na hahabol sila Zeus at Aliyah. Wala naman akong nakita man lang nakaba sa mukha niya. Parang pinaghandaan niya ang ganito. Oo naman. Huwag ka nang mag-alala pa. Trust me. Relax ka lang dyan, okay. Paano naman ako makaka-relax? Hindi naman nila alam na kasama si Gio. Kaya mabibigla talaga sila. We're here. Hey big boy. Wake up. Pupungay panggay ang mata ni Giovanni. Lumawak naman ang kanyang ngiti nang makita ang dagat. Nagmadali itong tumakbo papunta sa dalampasigan. Sumunod naman si Gio na nag-aalala baka daw madapa. Sus naman. Ang daddy ay overprotective. Natalo pa ako sa pagka-overprotective. Sabi ko sa kanya na hayaan na lang, part naman yan sa bata pag lumalaki. Matapos namin maayos ni Dina ang mga pagkain. Tinawag ko na rin sila Gio. Kanina pa kasi sila naliligo. Parang uhaw sa dagat ang dalawa. Nakakatuwa lang tingnan. Kain muna kayo. Come baby. Subuan na kita. Mommy okay lang, si daddy ang magsusubo sakin. Please. Pero, come my big boy. Si daddy na ang magpapakain sayo. Kumain ka ng marami pagkatapos swimming ulit tayo. Opo daddy. Gutom na nga ako. What do you like to eat? I want tinola daddy. You like that? You know what? That's my favorite too. No wonder sakin ka talaga nagmana. Anak talaga kita. Lumingon naman si Gio sa gawi ko, at commandant pa siya. Umiwas na lang ako ng tingin, baka mag-blush pa ako. Masaya kaming kumakain ngayon. Naaga naman ang atensyon ko kay Gio, nang kumuha siya ng isaw, kikiam at fishball. Hindi ko na lang siya pinansin. Naalala ko tuloy nang kumain kami ni Gio sa paborito naming kainan nila Zeus. Nang kinabukasan ay sumakit ang tiyan ni Gio. Pero ewan ko dahil ba yun sa kinain na nagkasakit siya. Daddy, let's go. Let's swim na. Hawak-hawak niya ang kamay ng daddy niya. Si Gio naman ay tuwang-tuwa kay Giovanni, lalo na pag pinapatulas ni Giovanni ang kanyang labi. Ang cute talaga ng big boy ko. Ante ka muna dito, mag-CR muna si daddy ha. Opo daddy. Sakto naman ang pag-alis ni Gio, ay siya rin ang pagdating ni Aliyah at Zeus. Hindi lang sila kasama din si Dale. What the? Paano niya na? Oh, hindi ko nasabi sa kanila na kami lang dapat muna. Paano na ito? Hey baby, tawag ni Aliyah kay Giovanni. Tumakbo naman si Giovanni, at niyakap si Aliyah. Ganoon din ang ginawa niya kay Zeus at kay Dale. Mukhang masayang masaya ka ngayon ah. Did you really enjoy? Later swimming tayo ha? Of course tita mommy, because daddy is here. Nag-swimming na kami kanina. He teach me how to swim. Sabay sila napatingin sakin, na para bang naghihintay ng kasagutan ko. Ate, tawag sakin ni Aliyah. Medyo namamasa na rin ang kamay ko sa sobrang kaba. Hindi ko talaga expect na nandito si Dale.
Remember na nag-text ako sa inyo, na may sasabihin ako sa inyo. So, it's about Gio. Sabi ni Zeus na kunot noon nakatingin sakin. Nagkabalikan na ba kayo? Ganon kadali. Sabat din ni Dale sakin, na medyo ikinainis ko dahil sa tono ng pananalita niya. Dale, please listen. Not now, okay. Nasa harapan natin ang bata. Alam ko na bigla ko siya. Di na ipasyal mo muna si Giovanni. Hahabol na lang si Gio sa inyo. Baby, pasyal muna kayo ni ate di na muha. Okay mommy. Una, hindi kami nagkabalikan, okay. Nagkausap lang kami side niya. At side ko about sa past. Kaya nalaman ko ang lahat. At pinapasubaybayan niya kayo nang mahanap kayo ng private investigator niya. Pero wala siyang may nalaman ni kahit 5 about sakin, lalo na sa anak namin. Second, ginagawa ko ito para sa anak namin. Lumalaki na si Giovanni, sawa na ako sa pagsisinungaling na busy palagi ang ama niya. Sa una nangangamba ako, dahil baka may gawin na naman ang kanyang ama, pero nang makita ko kanina kung gaano kasaya ang anak ko, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. It's okay ate. Basta kung saan masaya ang pamangkin ko, doon na rin kami. Me too ate. Ano pa nga ba? Ako din. Basta pag may gawin na naman siyang kalokohan, malilintikan siya sakin. Don't worry, that will never happen again. Balak ko din ligawan si Ana. Hindi ko siya mamadaliin. Sa ngayon focus muna kami sa anak namin. I want to know more about my son. Malaki ang pagkukulang ko sa anak ko, kaya babawi ako sa kanya sa 4 na taon na wala ako sa mag-ina ko. Na-touch naman ako sa sinabi ni Gio. I can't believe na magsasalita siya ng ganyan sa harapan nila. Hindi kami tutol dyan. Besides that's your son. May karapatan kang makilala siya. Basta linawin lang namin pag may mangyaring masama sa ate ko, at sa pamangkin ko. Hindi kita mapapatawad. Thank you. Makakaasa kayo. You should go Gio. Baka hinahanap ka na ni Giovanni. Pagtataboy ko kay Gio, dahil alam ko may mga tanong sila. Lalo na at nandito si Dale. Musta naman kayo? Tanong ni Dale sakin. Okay naman kami ni Giovanni. Kanina lang niya nakilala si Gio. What's your plan? Sunod na tanong ni Zeus. Ano ba ito, parang mga NBI lang? What plan? Di ko kasi alam kung ano ang plan na tinatanong niya. Kay Gio at sa pamangkin ko. Now that he met his father. Oo nga pala, hindi ko iyon naisip. Hindi naman samasagi sa isip ko ang bagay na ganyan. Wala naman. Kung gusto niya makasama ang ama niya, okay lang sakin. You mean titira siya sa bahay niyo? Tanong din ni Aliyah na medyo kabado din. Ikaw kaya hindi matetensyon sa kanilang mga tanong. Para akong may kasalanan na nagawa, na kailangan imbestigahan. What? No. I mean pwede si Giovanni sa kanya ng ilang days, at uuwi din sakin pagkatapos sa kanya. Kita ko naman sila na bumantong hininga, na parang nakaginhawa sa sinabi ko. You know guys, this is for my son. Kung iniisip nyo na para sakin, it's a big no. Okay, look, I know and you know naman na how I love Gio. Pero hindi naman madali ang mga nangyari sa amin. Oo, aminin ko pareho kaming nabulag sa mga maling akala, pero hindi naman ibig sabihin na porke okay na kami, at sa anak namin ay pwede na kaming magbalikan. I know my limits. Alam ko na nag-aalala kayo sakin. Thanks for the concern. I really appreciate it. Sa ngayon kay Giovanni lang muna ang focus ko. Sa haba ng paliwanag ko, sana naman ay may mag-gets sila kahit kunti lang. I really love Gio pero hindi naman ako kaladkaring babae, na makikipagbalikan kaagad. At isa pa hindi pa ako sure kung ganun pa din ang feelings niya para sakin. Mahirap na umasa, sumugal uli. Bumalik na din si Gio at si Giovanni. Kasama nila si Dina. Kaya kumain uli kami. Alam ko na hindi nabusog si Gio, dahil siya ang nagpapakain kay Giovanni kanina. Panay naman ang sulyap ni Dale sa gawin namin. Nasa gitna kasi namin si Giovanni. This time ako na ang nagpapakain sa bata. Panay naman ang lagay ng pagkain ni Gio sa plato ko. That's enough. Marami na ito. Baka hindi ko maubos. Saway ko sa kanya. Ang lukong initian lang ako. Rinig ko naman ang pagtawa ng kaunti ni Aliyah, na parang kinikilig pa. Baka hindi ka na naman matunawan yan kagaya dati. Baka kasi ano na naman ang mangyari sa kanya. Hindi lang ako ang mangangamba kundi si Giovanni din.
Don't worry, sanay na ako. Ikaw, hindi mo nga alam ang isaw dati ha. Tawa naming dalawa, na akala mo kami lang dalawa ang tao. Parang wala naman kami dito ano Aliyah, sabi ni Zeus na medyo ngingiti na rin. Madali naman makisama ang mga kapatid ko. Hindi naman kasi tinuro sa amin ng magulang na magtanim ng sama ng loob. Are you okay mommy? Nawala ang aking iniisip nang magsalita si Giovanni. Yes baby, why naman? Tulala po kasi kayo. Thank you po pala mommy sa outing. And thank you daddy, dahil binigyan mo kami ng oras ni mommy. I love you daddy and mommy. Niyakap niya kaming dalawa. Ay ang sweet naman ng pamangkin ko. Hug mo nga rin si tita mommy. Ang big boy na talaga ng baby lenggoy ko. Tita mommy stop calling me lenggoy. I'm big na kaya and soon magiging kuya na ako. Right daddy, nasamid naman ako sa kinakain ko. Inabutan ako ng tubig ni Dale. Yes baby, soon liligawan muna natin si mommy, para bigyan kanya ng baby sister. Aba, at nagplano na talaga sila. Naku Gio mukhang nakuha mo agad ang loob ng anak mo. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang hapagkainan namin. Kahit natensyonado ako kanina, nawala naman ito panandalian. Dahil sa mga kapatid ko na suportado sa anong bagay. Isa na lang ang hindi ako mapanatag, walang iba kundi si Dale. I know how it's hard for him to let go of me. Gaya din yan kay Lucas. Sana lang bilang kaibigan ay respetuhin niya ako. Alam ko may darating din na babae na para sa kanya. Kung pwede lang sana dektahan ang puso ko, pinili ko na dati pa si Lucas at si Dale ng mga panahon na nagtatago kami kay Gio, pero wala Mahirap pilitin. Si Gio talaga ang laman ng puso ko. Ana POV. Mag-isa ako ngayon sa bahay, dahil si Giovanni ay sumama sa daddy niya. Hindi naman ako tumanggi, dahil chance na nila mag-bonding mag-ama. Sila Aliyah at Zeus naman ay umuwi din sa kanilang bahay. Sabi ko nga na dito na lang matulog, at bukas na lang umuwi. Kaso si Aliyah ay flight niya sa ibang bansa to check her business. Si Zeus naman medyo alanganin ang sagot. Medyo nakahalata ako na parang balisa siya kanina nang pauwi na kami. Hindi na lang ako nag-usisa pa kay Zeus. Pinapasama nga ako ni Gio, tumanggi naman ako, idinahilan ko na lang na madami pa akong gagawin, kaya okay lang sa akin na magkasama sila ng anak ko, without me. Pinasama ko na lang din si Dina, para hindi mahirapan si Gio sa pag-aalaga. Hindi naman pasaway si Giovanni. Okay na rin yun kahit papano may mag-aalalay sa kanya. Ilang oras na rin ang inilagi ko dito sa study room. Buti naman ay natapos ko ayusin ang mga papeles parte sa kumpanya. Dumiretso din ako sa ibaba, para uminom ng gatas bago matulog. Bago pa man din ako makabalik sa itaas may napansin na ako sa labas. Para kasing may tao. Hindi ko muna binuksan ang pintuan ng bahay. Dahil hindi pa ako sigurado kung sino ang taong ito. Dahil na rin sa gabing-gabi na, wala ng mga tao sa labas para humingi ng tulong, kung sakali man na isa itong magnanakaw. Pinagmasdan ko muna kung sino at anong gagawin niya. Nakahanda na rin ako, dahil kinuha ko din ang vase na nasa katabi ko, kung sakali may gawing masama. Nang makumpirma ko kung sino ito, medyo nawala ang takot ko. Si Dale kasi ang tao, pinagtataka ko lang ano naman kaya ginagawa niya dito sa ganitong oras. Dale, gabi na masyado. Anong ginagawa mo dito? Naamoy ko din sa kanya ang alak sa katawan. Bakit naman naglasing itong tao? Hindi naman sila uminom. Halos kung lumakad na kasi ito ng paliko-liko. Lasing ka na Dale, dapat dumiretso ka na sa inyo. Baka ano pa mangyari sa'yo mamaya sa daan. Hindi ako lasing no. Pumunta lang ako dito para kamustahin ka. Buti naman at wala dito si Gio. Pinagsasabi mo Dale, di ba sinabi ko nga sa inyo, hindi pa kami nagkabalikan. So nag-aantay ka talaga. Tell me, bakit si Gio pa hanggang ngayon? Kahit kunti ba hindi mo ako nagustuhan? Medyo natatakot na ako ng kaunti sa tono ng pananalita niya. Lalo na ay lasing siya. Dale naman paulit-ulit na lang tayo Pwede ba umuwi ka na muna? Lasing ka lang. Tatalikod na sana ako, pero hinaklit niya ang braso ko. No, huwag mo akong tatalikuran Ana. Hinawakan niya ng mabuti ang kaliwang braso ko. Sa sobrang sakit, tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa braso ko. Dale ano ba? Nasasaktan ako. Kung may problema ka pwede bang bukas na lang yan?
Look, I'm tired, okay? Just go home and fix yourself. Akala ko ay nakikinig siya, pero bigla na lang niya ako kinaladkad, at tinulak sa sofa. Sa lakas ng pagkakatulak niya ay napahiga ako. I was fainting and trembling with fear. Ibang Dale ang kaharap ko ngayon. Hindi naman siya ganito. I thought okay sa kanya every decision I make. Lalo na pagdating kay Giovanni. Sakin ka na lang Ana please, I do whatever you want, just stay with me. And love me. Pagkatapos niyang magsalita ay nagpaibabaw siya sakin, at puwersahan hinalikan ako sa labi. Nagpupumiglas ako sa ginagawa niya. Halos mawala na rin ako ng hininga, at nanghihina ang katawan ko sa lakas ng ginagawa niya. Natatakot na ako ng sobra. Kahit nalasing ay malakas pa din siya. What will I do? Please Lord help me. Ano ba Dale? Bitawan mo ako. Are you out of your mind? Please. Maluha-luha na ang aking mata sa takot na ginagawa niya. Alam ko dahil lang ito sa kalasingan niya, pero Dale hindi tama ito. For once Ana, choose me. Lakas loob ko siyang tinulak. Pero nahawakan niya ang suot ko, sanhi ng pagkapunit ng suot ko. I'm wearing a 90s, kaya madali niya itong napunit. Lakas loob ko siyang sinampal ng malakas, na nagpagising ng diwa niya. Dale please, stop this nonsense. You know that for years, Gio is still here. Turo ko sa dibdib ko, na halos umiiyak na ako. Nakita ko naman ang paglambot ng mukha niya. Ang totoo naaawa ako sa kanya. Dale is handsome, mabait, mapagbigay, wala ka nang hahanapin pa, dahil nasa kanya na rin ang katangian ng isang mabuting lalaki. Kaso kahit anong pilit ko sa sarili, hindi pa rin nawawala si Gio. I love you as my friend. You're like my brother, best friend Dale. Humagulgol na ako ng iyak. I'm sorry if I can't love you the way you want. Mabait ka Dale. Lahat ng mabuting katangian ng tao na sayo na rin. Every girl dream. And I'm sorry for not letting my heart open for you. Isang katahimikan ang namutawi sa amin. Halos tunog ng hikbilang ang maririnig sa amin. I'm sorry. I'm drunk. I was mad, angry and devastated. I'm sorry, he whispered. Dale, I'm tired of telling you that. If I could teach my heart. I'm sorry. At umalis ng mabilisan si Dale, na hindi lumilingon sakin. Dahan-dahan akong umupo sa sofa, at umiiyak sa lahat ng nangyari sakin. Naaga lang ang atensyon ko, dahil may tumatawag sa cellphone ko. Tumayo ako at tinungo kung nasaan ang aking cellphone. It was Gio. I feel relieved when I see his name on my screen. Hello, Gio, where are you? Can you pick me up? Hey, what's wrong? Is there any problem? Hindi ako sumagot sa kanya, dahil nag-uumpisa na naman magbagsakan ang mga luha ko. Tanging hikbilang ang kumawala sakin. Are you crying? Why? Babe, tell me. What's wrong? Did someone hurt you? Babe, tell me. Please come here Gio. I need you. I'm scared. Hindi na huminto ang mga hikbi ko. Tuloy-tuloy na rin akong umiiyak. I'm coming. Huwag kang aalis, Jan. Ilang oras ang aking hinintay, at dumating na rin si Gio. Tumakbo ako patungo sa kanya, at niyakap ko siya habang umiiyak ako. Ramdam ko naman ang paghagod niya sa likuran ko, na ikinapanatag ng loob ko. Hush now baby, what's wrong? Did something happen? Tell me please. Tanging tangulang ang ginawa ko na naintindihan naman niya. Sinong may gawa niyan sayo? Tell me. Nakita niya ang namumulang braso ko, at ang suot ko na medyo may punit. Nagdadalawang isip muna ako kung sasabihin ko ba sa kanya. Ayaw kung may mangyaring masama kay Dale, tiyak malulungkot din ang anak ko. Lahat ay mababaon ko sa limot, basta lang hindi na sana niya maulit ang ginawa niya, at hayaan na lang sana ako, na sanay matanggap niya na si Gio pa rin. Tell me Ana, si Dale. Humagulgol na ako ng tuluyan. Napakasakit kasi. Bakit nagawa iyon ni Dale? I saw his jaw clench. His eyes turned into dark. Nagulat din ako sa ginawa niya. He punched the wall many times. And I saw blood running down his fist. Pinigilan ko kaagad siya sa ginagawa niya. Gio, please stop. Don't hurt yourself. Hurt. Masakit ang makita kang ganyan Ana. I'm gonna hurt him. Tell me.
Did he touch you? No. Tell me. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Kahit na ginanito ako ni Dale, alam ko naman hindi niya magagawa ang manggahasa sakin. Alam ko dala lang yun ng alak at galit. Nasaktan ko siya eh. Hindi. Just calm down, okay? Hindi naman niya ako ginalaw. Nagawa lang niya ito, dahil hindi niya matanggap na. What? Please Gio, calm down. Sa tono kasi ng pananalita niya, ay natatakot na rin ako sa anumang pwedeng gawin niya laban kay Dale. Say it. Hindi niya matanggap na ikaw pa rin ang mahal ko. Galit na galit siya dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Gusto niyang pilitin na mahalin ko siya. Nag-aliwalas naman ang mukha niya, nang marinig niya ang sinabi ko. His beast face lost when he heard me. Ilang beses siyang nanligaw sakin. I admit, hinayaan ko siya, pero habang tumatagal wala talaga akong maramdaman sa kanya. I did everything to forget you. But only you make my heart beat. Bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. I can feel his breath. I looked at him, and suddenly he kissed me on my lips. Oh God! I knew it. Alam ko na ako pa rin Ana. You don't know how much you made me happy babe. I'll do everything I can to make everything right, I'll promise. Noong araw na naging okay kami, hindi ko lang muna sa kanya inamin na siya pa rin ang mahal ko. Dala lang ng emotion, kaya ko nagawang halikan siya. You made me happy Ana. I love you Ana. I love you so much babe. His endearment sent chills on me. He kissed me again on my lips. He kissed me so gently yet so powerful. I felt his hands in my back. Halos wala siyang pinalampas sa mga hagod niya. He unhooked my bra. He cupped my chest and squeezed it gently. Naalala ko na lang na kanina lang, ay halos manakit siya ng tao, but now, everything has changed nang malaman niya na siya pa rin. Gio huwag dito. I whispered. Binuhat niya ako. Habang buhat-buhat ay nakatitig lang ako sa napakagwapo niyang mukha. Ilang minuto lang, ay naramdaman ko ang pagbagsak ko. Sa malambot na kama, I was gasping an air, when he suddenly unbuttoned his pants. He removed all his clothes. But I was halted when I saw a man standing in front of me, without his clothes. Mas katakot-takot ang gagawin niya sakin. Napalunok na lang ako sa sobrang kaba. Are you done checking on me? Ano ba yan Ana? Kunting pakipot naman dyan. Tumutulo na siguro ang laway ko. Nakakahiya. Ano kasi? Hindi tuloy ako makapagsalita, lalo na nang mapatingin ulit ako sa kanya. What? Say it. Habang tinatanong niya, ay unti-unti siyang lumalapit sakin. I feel and smell his breath. He kissed my shoulder up to my neck and left a mark. I whispered. Don't leave a mark please, sa sinabi ko iba ang dating ng tono. Parang nalalasing ako sa mga halik niya, na ayaw ko nang matapos-tapos pa. But he continued biting my neck. Gio please, you driving me crazy. I was shocked dahil sa ginawa niya sa nighties ko. Tuluyan niya nang sinira ang nighties ko. Gio naman, bakit mo sinira? Sa sobrang inis ko pinalo ko siya sa braso. Don't worry I'll just buy you a new one. Ay iba, ikaw na ang mapera. Nakakainis. Hindi ko gusto ng bago. You know isa pa naman yan sa paborito ko na pantulog, dahil regalo yun ni Aliyah. Fine. Reregalohan na lang kita. Isa pa sira na yun. Anong? Hindi na ako nakapagsalita, dahil sinunggaban na niya ako ng mapupusok na halik. Halos mawalan ako ng hininga sa ginawa niya. Shut up, and make love to me. He kissed me again. I feel his tongue inside of my mouth. Mas nababaliw ako sa ginagawa niya. A hungry beast. Mas umiba ang pakiramdam ko sa ginagawa niya. Gusto kong pigilan siya, dahil sa sensation na nararamdaman ko, na anytime parang may sasabog sakin. Gio please. Please feel me. As you wish babe. Parang mapupunit ang ibaba ko. Napakamot ako sa balikat niya, sanhi ng pagmura niya. You're so small, malamang ilang taon kaya Gio. Ilang taon hindi ako nadiligan. Gio dahan-dahan lang. Endure the pain. Sa umpisa lang yan masakit. Kagaya ng dati. Nag-init naman ang mukha ko sa paraan ng pagkakasabi niya. Naalala ko tuloy ang pinaka-unang tagpo namin. Sa umpisa ay maingat lang ang ginagawa niya. Oh Gio, hindi ko talaga mapigilan ang lumalabas sa bibig ko.
Kusang lumalabas kasi kahit anong pidyo ang gawin ko. You missed me that much, baby. He whispered on my ear, na mas nagpainit at nagpa-excite sa nararamdaman ko. Yes, Gio. I think I'm coming. I'm coming too, babe. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na natapos na siya. Napahiga siya sa tabi ko, while chasing our breath. Naramdaman ko naman na humarap siya sakin. Hinahaplos ang mukha ko. I don't know what he's thinking right now. All I know is that I love him, and he loves me too. Sana magbunga ka agad. Napatingin naman ako sa kamay niya, nahaplos-haplos ang tiyan ko. Napangiti na lang ako sa ginawa niya. Sira, tulog na nga tayo. Gusto ko na lang talaga matulog. Dapat may lakas ako bukas para makausap si Dale. I know he didn't want to hurt me. Nasaktan ko siya. Kaya nagawa niya ang bagay na yun. Mas lalong gusto ko siya makausap, ayaw ko na may galit kami sa isa't isa. Hindi naman siya iba sakin. Ayaw ko rin na may mawawala, dahil lang sa nagbalikan na kami ni Gio. Nawala lang ako sa ulirat sa pag-iisip, nang hinalikan ako ni Gio and his hand landed on my ano. Di pa yata nakontento. Kaya we made love again and again.